Nagsimula ang chapter sa pag-confiscate ni Tommy sa kinakain ni Moon-ing. Nagalit siya dun at sinabing, "Hoy hoy hoy, ibalik mo yan, kumag ka, nakuha ko yan dahil nagpa-picture ako sa mga humans, meow." Yun nga ang problema, nakipag-deal ka sa iba at nagpa-picture. Ayon sa kontrata natin, Special Conditions number 3, ay hindi ka pwedeng tumanggap na makipag-deal or tumanggap ng additional clients nang walang permission sa akin. Isa itong breach of contract. Ha? May ganun ba yun? Hindi ko alam, meow. Huwag kang mag-alala, Sales Cat Moon-ing. Pag-usapan na lang natin ang mga bago nating mga kliyente. Meow. Balik na ako ulit sa pagiging Sales Cat ngayon? Wow ah. Bola lang yan. Oo, Sales Cat Moon-ing ka for 1 hour, at kung gagalingan mo pa in the future, pwede ka maging Sales Cat Moon-ing for multiple hours. Napamiyaw naman ang utu-uto na pusa doon. Halika, umupo ka muna dito, Sir Sales Cat Moon-ing. Sakto lang ba ang init ng apoy para sayo? Ayan, higa ka muna sakin habang sinusuban kita ng cat food. Meow meow, arf arf, tweet tweet. Ha? Ganito ba ang mga benepisyo pagka sales cat ka? Grabe naman, napakasarap, meow. Nag-enjoy ka ba sa cat snack mo, Sir Sales Cat? Oo naman, meow, kaso gusto ko din ng grilled fish, kahan mo ako bago ako mainis sayo. Ay sige po, coming right away, Sir Sales Cat, ay pe-prepare ko lang sandali. Oo nga pala, paano mo nagagawang makapunta sa 38th floor nang hindi nakikipaglaban sa mga monsters? Yun ay dahil sa Wandering Merchant License ko, meow. Ang badge na ito ay ang sign na ako ay isang Wandering Merchant. Kailangan ko magbayad ng mahal every year sa Wandering Merchants Association para ma-maintain ang license na ito, meow. Pag mas mataas ang merchant level mo ay mas malaking pera ang kailangang bayaran, pero mas madami ka ding makukuhang benefits at iba pang mga association facilities. At dahil nga din sa merchant badge na yun ay hindi ka aatake ang mga monsters sa'yo, meow. Kaya po, dinala ko po. Ibig sabihin ba ay kaya mo magdala ng hunters sa floor na ito? Hindi pwede yun, baliw ka ba? Meow, hindi lang aatakehin ang mga merchants ngunit yung mga hunters aatakehin pa din. Pati may shortcut para sa amin na tinatawag na merchant passageway, at exclusive lang yun sa aming mga merchants at kailangan mo doon ng license, meow. Sa katunayan nga ay imposible din makarating sa floor na ito, mula sa 38th floor sa loob lamang ng 5 days, meow. Paano masabi? Ay talaga ba? Nasa anong floor ba tayo? Sumagot naman si Moon-ing at sinabing, nasa 99th floor tayo, meow. At dahil sa revelasyon na iyon ay napatanga si Tommy. Ako din nga nagulat, kahit medyo napansin ko na yun nung nakaraan pa, galing ko no? Nasa 99th floor tayo, Tommy, di mo alam yun? Meow, umiral na naman katangahan mo, meow. Baliw ka yata eh. Lalong noindang at nanghina si Tommy dahil sa realization na yun. Sabi ni Tommy, akala ko since mabilis lang naman nakakabalik si Moon-ing dito sa cave ay malapit lang kami sa 38th floor kung saan malapit kami sa mga hunters. Nasa top floor na pala ako, anong gagawin ko? Hindi ko pa nabubura yung history ko sa browser ko sa bahay, nakalimutan ko kasi mag-incognito. Mas malambuha nga mo. Obvious ba? Hoy Tommy, maghulas dili kang kumag ka, gumising ka, tignan mo ako mabuti. Nasunog na yung isda ko, o tignan mo, meow. Habang nagluluto ng panibagong isda, naisip ni Tommy na hindi pa nga nalalampasan ng mga hunters ang 40th floor, tapos ako nasa 99th floor pa pala. Wala na yatang pag-asa na makalabas pa ng tower. Hoy Tom, lutuin mo yan ng maayos ah. Baka sunugin mo na naman yan, hampasin kita ng payong na naambunan. You're rogue. Yang ang utos ni Sales Cat Moon-ing kaya sundin mo. Sinabi naman ni Tommy na tapos na ang 1 hour niya bilang Sales Cat, na ikinagulat ni Moon-ing. Hi, tapos na agad. May naisip naman si Tommy. Pinakita sa ating ang isang grupo ng mga hunters na namumroblema dahil wala na silang potions at pagkain. Hindi daw nila kakayanin na buhatin ang mga injured dahil maraming monsters sa paligid. Bigla namang may dumating. Gusto nyo bang bumili ng mga quality items? Pasok mga suki, presyong divisoria, yet, oh. Wow, siya ang legendary merchant at tower farmer na si Tommy Tomato, kasama din ang kanyang mascot, na si Puss ang Ditokmal. Hahaha, mukhang obra na yata ang sikat ko. Kilalang kilala na ako. Sige lang, ibigay nyo sa akin lahat ng mga pera nyo. Marami akong tinda. Pero nalaman natin bigla na imahinasyon lang pala ni Tommy lahat yun. Hindi, wow. Hoy Moon-ing, posible ba na maging Wandering Merchant din ako? Ha?
Pinagsasabi mo dyan? Tanging mga creatures lamang na ipinanganak sa loob ng tower ang maaaring maging isang wandering merchant. Hindi mo din alam yon? Hambalusin kaya kita. Nagulantang naman si Tommy dahil sa narinig niya, pero kailangan niya daw na tanggapin yung katotohanan na yon. Matapos noon ay sumigaw si Tommy ng pagkalakas-lakas at may passion pa. Narinig ito ng lahat ng nasa farm at pati si Dragon Berna ay narinig din yun. Napalayo naman si Moon-ing doon dahil meron palang Conqueror's Hockey si Tommy at na-unlock na niya ito. Ay teka, sa ibang palabas pala yun. Sabi ni Tommy sa kanyang isip. Hay nako, dapat in-expect ko nang mag-suffer noong unang dating ko palang dito. Wala rin namang mapapala ang galit ko dito. Kung hindi naman din ako makakalabas ng tower, ay itatry ko na lang na mag-live every moment to the fullest. Wow, English yun. Napunta namin tayo sa isang opisina sa labas ng tower, pinag-uusapan ng dalawang tao ang cherry tomatoes at kung gaano ito kasikat sa mga hunters. Sinabi ng babae, nanggaling yan sa aking kapatid na isang member ng Phoenix Guild. Nabili niya daw sa isang wandering merchant. Pinakilala ang babae bilang si Maui Taylor, at siya ay ang CEO ng isang sikat na kumpanya ng mga gamot, ang Jupiter Drugstore. Will you please repeat it? Will you please repeat it? Will you please repeat it? Pinakilala naman ang lalaki bilang si Jay Matalo, siya naman ang Vice President ng Pure Bold Food Company. Wow naman, wow, mukhang bigatin ang mga characters na ito. Sinabi ni Jay na ano naman ang gagawin ko dito sa kamatis na ito. At sinabi ni Maui, mukhang nawawala na yata ang business sense mo? Ikaw pa naman ang nagko-control sa kumpanya na humahawak sa 39% ng global food market. Aba, hindi porket ikaw ang CEO ng Jupiter Drugstore ay pwede ka na magsalita ng kung ano-ano. Baka gusto mo masampulan kita. Bigla naman nag-snap si Maui at may lumabas na information window. Pinakita dito ang magagandang effects ng cherry tomatoes sa katawan ng tao na nagpagulat naman kay Jay. Bakit ba pinapakita mo sa akin yan? Kayang-kaya mo na masolo yan at mapalaki pa lalo ang business mo. Mr. Vice President, ang kailangan ko sa'yo ay ang dati mong failed na tower farming project. Hoy, paano mo nalaman yun? Sinabi naman ni Maui na dapat makuha ulit ni Jay ang tiwala ng kanyang ama, na siya nga ring current president ng Pure Bold Food Company. Napag-alaman ko na magkakaroon na ng pagpili ng susunod na president ng company. Ano sa tingin mo, Jay? Mukhang masarap ang cherry tomato, no? Kinuha ito ng vice president at sinaksak sa lalamunan niya. Hihihi, napakasarap naman, yummy. Meow. Ha? Ay eto na naman ako. Bigla naman siyang tumawa ng malakas, siguro dahil sa jokes ko. At matapos noon ay nanghingi pa siya ng tomatoes kay Maui pero ubos na pala kasi dalawa lang yun, pati nga daw siya ay inubusan niya, kumag din pala ito. At dyan na nagtatapos ang video na ito, abangan ang susunod na storya. Will you please repeat it? 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 Will you please repeat it?